So, ang topic nga po natin ay about Christians and government. So, napapanahon nga po ito dahil katatapos nga lang po ng election dito sa US nga po. So, ang nanalo nga po ay si Praise dating the Lord. Yeah. President po ngayon, si Donald Trump. So, yun nga po, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ay yung konting recap lang po dun sa napag-aralan natin last week. Yung about Halloween nga po yung napag-aralan natin last week. So, ang scriptural passage nga po doon ay Ephesians chapter 5 verses 11 to 12. So, about Halloween nga po, ang sabi nga po, take no part in the unfruitful work of darkness, but instead expose them. For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. So, napag-aralan nga po natin last week kung saan at kailan nga po nag-originate yung Halloween. So, ang Halloween nga po ay nag-originate sa mga ancient Celtic at tinawag nga po nila itong Samhain. So, ang lugar nga po kung saan nag-originate itong ay sa Ireland, sa United Kingdom nga po, sa Northern France po. So, ang Samhain o mas tinatawag nga po ngayong Halloween ay isang tradition ng mga Celtics kung saan nga po ay pinaniniwalaan nga po nila tuwing October 31 daw po ay yung mga kaluluwa ng mga namatay na tao ay muling mundo. At nagsusuot nga din po sila ng costume doon upang makonfuse daw po itong mga kaluluwa. Kaya hanggang ngayon ay tuwing celebration nga po ng Halloween ay nagko-costume pa din po yung mga tao. Ang Halloween ay isang man-made tradition nga po na nagpo-promote ng fear, paganism, wrong belief, and evil tradition. Kaya as Christians nga po, we take no part of this tradition nga po, yung Halloween. Nga po, dahil ito nga po ay unfruitful works of the enemy. Nga po, dahil nga associate ito sa evil. So, kung mapapansin po natin yung mga imahe tuwing Halloween, ay puro witchcraft, sorcerers, image of the devil, at ano-ano pang imahe na nag-associate sa death. So, kaya as Christians nga po, we must be aware of this tradition nga po yung Halloween because it glorifies the devil and not our Lord. As Christian nga po, yun nga po, we celebrate life with Jesus and not the image nga po ng evil and death. So yun po yung napag-aralan nga po natin last week about sa Halloween, na hindi nga as Christian nga po, hindi po tayo nagpa-participate sa season na yun or sa event na yon dahil ito nga po ay nag-glorify sa evil dahil sa mga imahe na nag-associate nga po rito like witchcraft, sorcerers, tsaka yung ano-ano pa pong imahe ng mga nag-associate sa death. So yun po yung napag-aralan natin last week. Then yung pag-aaralan nga po natin ngayon, yun nga po nabanggit ko kanina na napapanahon nga po about sa government na bagong na-re-elect nga po si Donald Trump as president. So ano nga po ba ang duty natin as Christians? So ang scriptural passage nga po natin ay mababasa sa book of Romans chapter 13 verses 1 to 7. So ang sabi po diyan, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. So do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience.
This is also why you pay taxes. For the authorities are God's servants who give their full time to governing. So, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. So, papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay humingi nga po tayo ng godly wisdom and understanding para mas maintindihan nga po natin yung nais iparating ng Panginoon sa atin. So let us pray po muna. Maraming Diyos na dakila at mapagmahal na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, sinasamba, pinapasalamatan, O Lord God. Lord, muli kami nga po ay mag-aaral ng inyong mga salita, O Lord God. Hihingi nga po kami ng godly wisdom and understanding nga po as we study your words nga po, Lord God. And Lord, maging mas madali nga po namin maintindihan, O Lord God, yung nais nyo nga pong iparating sa amin, O Lord God, about yung aming duty nga po as Christians sa government and authorities nga po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po sa bilang mouthpiece ninyo na magamit nyo nga po ako, Lord God. Ikaw nga po ang aking maitaas, ang aming mapupurihan, ang aming masamba, Lord. Maraming salamat nga po. And gabayan nga po kami ng banal na espiritu, O Lord, as we study your words. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, ayun nga po. Napapanahon nga po ito. So, pag-aaralan nga po natin kung ano nga po ba yung duty natin bilang isang mamamayan at bilang isang Kristiyano at kung paano nga po ba tayo magsasubmit sa itinalagang mamamahala ng Panginoon sa bansa kung saan nga po tayo naroroon. So, as Christians nga po, as Christian, meron nga po tayong dual citizenship. So, tayo nga po ay citizen dito sa mundo at tayo nga rin po ay citizens ng heaven. So, kailangan nga po ay nagagampanan nga po natin ang ating duty bilang isang citizen sa mundo at citizen nga po ng heaven. And so, ang ating nga pong first point, so may dalawa lang po tayong point sa pag-aaral. So, ang first point nga po natin ay God appoints who are those in authority. So, ang sabi nga po dyan, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So, ang Panginoon nga po, ang Panginoon Diyos nga po ang nagtatakda kung sino nga po ang mamamahala ng isang bansa, whether it is a president nga po or prime minister or kings nga po. So, i-establish nga po ng Panginoon in-establish nga po ng Panginoon ang human authority, so to punish nga po yung mga gumagawa ng krimen at maging matiwasay nga po ang pamumuhay ng bawat mamamayan. So kaya upang yung mga gumagawa nga po ng krimen. So kung wala pong government and authorities, talagang chaos ang mundo. So wala nga pong magpa-punishment walang magpa-punish sa gumagawa ng krimen dito sa mundo. Kaya in-establish nga po ng Panginoon ang government and authorities. So, and then, bakit pa nga po ba natin kailangan bumoto kung si Lord na nga pala ang mag-appoint kung sino ang mamamahala? So, ang pagboto nga po ay ating duty pa rin po dahil tayo nga po ang ginagamit ng Panginoon Diyos bilang kasangkapan upang maihalal nga po ang mamamahala sa isang po. So, sa madaling salita nga po, ang pagboto nga po ay isa sa ating duty na maihalal nga po pinili ng Panginoon. At yun nga po, kung sino nga pong ihalal ng Panginoon is magtitiwala nga po tayo sa Kanya kung sino nga po ang itinakda niyang mamahala, kung saan naman tayo naroroon nga po. Ngunit, wala nga pong perpektong kandidato. So, bilang mamamahala sa isang bansa, so dahil tao pa rin yung mamamahala, so wala pa rin perpekto talagang magli-leader sa isang bansa dahil tao lang din po sila. But then, we are to choose responsibly nga po kung sino ang karapat dapat as botante or as citizen nga po. So,
ang batayan nga po natin, kailangan nga po natin malaman kung ano nga po yung biblical principles. So, sino nga po ba yung karapat-dapat iboto? So, for example po, di ba, may dalawang kandidato. Yung isa ay pro-abortion. Yung isa naman po ay anti-abortion. So, as Christian po, yung biblical principle nga po na dahil we value life, kaya doon po tayo sa kandidato na siyempre anti-abortion. So, ganun po yung pagpili natin ng isang botante. So, yun nga po, magbabase nga po tayo sa biblical principle nga po. And then, tigad na nga po ang bahalang magtatalaga kung ano nga po ba yung leader na kailangan talaga ng isang bansa. At yun nga po, at kung sino nga po ang kanyang itinalaga ay magsasubmit nga po tayo. So, ang sabi nga po rito ay, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. And then mababasa nga rin po natin dito sa 1 Peter chapter 2 verse 13 to 17. So ang sabi nga rin po diyan, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of the foolish people. And then 16, live as free people, but do not use your freedom as a cover up for evil. Live as God's slaves. Show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor, or kung sino nga po yung nakatalaga na mga President. Opo. Yun nga po, sabi nga po ito, we must submit nga po sa governing authorities for the sake of the Lord nga po. Dahil yung government nga po ay established nga po ng Panginoon para din po sa ating kapakanan. So, nandiyan po yung gobyerno para sa ating ding kapakanan. Dahil ang government and authorities, yun nga po ang tutulong sa atin, and then sila nga rin po yung Panginoon na to punish yung mga gumagawa nga po ng tao. Gumagawa nga po ng krimen na mga tao. So, para nga rin po magkaroon ng katiwasayan dito nga po sa mundo. So, sila nga po yung nagpapunish ng mga krimen tulad sa, di ba, pagnanakaw, sa pagpatay, sa mga pumapatay, sa mga corrupt official at iba't ibang klase pa nga po ng crime. Kaya nga po tayo may government and authority. So, ang inaano nga po sa atin dito ng Word of God. So, as Christian nga po, we must submit to the governing authority and to respect and honor them because God put them nga po in that position. And it is, yun nga po, it is the right thing to do na mag-submit tayo. Kaya tayong mga Kristiyano nga po ay dapat sumusunod sa batas dahil yun nga rin po, dinadala rin po natin yung pangalan ng ating Panginoon. So kaya dapat nga po tayong maging mga law-abiding citizens dito nga po sa mundo. So katulad nga po ng pag-abide natin sa Panginoon as citizens of heaven nga po, ganun din po yung pag-abide nga po natin sa authorities nga po rito. But then malalaman nga rin po natin kung kailan ba tayo magdi-disobey sa human authority. So meron din po exemption ang pag-submit natin. So malalaman nga po natin yan mamaya. And then sa second point nga po is Christians and government civil duty nga po. So ang sabi nga po rito sa verse 2 to 7, so consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. So yan nga po yung duty ng isang ng government na for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. So, for the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword of peace.
They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on everywhere. Therefore, it is necessary to submit to the authorities not only because of possible punishment but also as a matter of conscience. This is also why you pay taxes for the authorities are God's servants. So give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If you if respect, then respect. If honor, then honor. So, himay-himayin nga po natin ito by verse nga po. So, sa verse 2 nga po, yun nga po ang sabi diyan, whoever rebels against the authorities, rebelling against what God has expected. So, and those who do so will bring judgment on themselves. So, yun nga po, alam naman po natin na hindi nga po tayo permanent citizen dito sa mundo. So, ang permanent citizenship nga po natin ay sa heaven. So, but then it doesn't mean na pwede po tayong maging pasaway dito sa mundo dahil hindi naman po permanent permanenteng so, mababasa nga po natin sa Hebrews verse 14 na for this world is not our permanent home. So this world nga po is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. So kahit nga po hindi tayo permanente dito sa mundo, ang physical body nga po natin ay hindi eternal, but then kahit ganun po ay we must not rebel to the authority because when we rebel nga po, rebelling against God nga po. Dahil ang Panginoon nga po ang nagtalaga ng mga namamahala sa bansa. So kahit hindi po itong mundo ang permanente nating tahanan dahil yun nga po pagbalik ng Panginoon is ang permanente nga po nating tahanan ay sa heaven. But then habang nandito nga po tayo sa mundo ay mag-obey nga po tayo sa authority na itinalaga nga po ng ating Panginoon. And then may binanggit nga po ritong consequences and those who do so will bring judgment on themselves or those who rebel to the authorities will bring judgment on themselves nga po. So yun nga po yung consequences. Kaya hindi as Christian nga po, hindi po tayo dapat nagre-rebel against sa authority nga po. But then yun nga po nabanggit ko kanina na pwede nga po tayong mag-disobey. So ano nga po ba yung reason bakit tayo mag-disobey sa government? So ang reason nga po na kung bakit tayo po pwedeng mag-disobey sa government kapag ang pinag-uutos nga po nila ay i-disobey natin ang Panginoon. So kapag ang gobyerno ay ipoforbidden nila na mag-worship tayo sa Panginoon, so doon lang po tayo magdi-disobey sa human authority. Kapag pinagbawal na nga po nila na sumamba tayo sa Panginoon. So mababasa nga rin po natin yan dito, Book of Acts chapter 5 verses 27 to 29. So ang sabi nga po diyan, and when they had brought them, they set them before the council. And the high priest questioned them, saying, we strictly charge you not to teach in this name. Yet here you are filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man's blood upon us. But Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. So nag-disobey nga po sila doon sa pinag-uutos nga po ng council at saka ng mga high priest dahil ipinagbabawal nga po nilang ituro ang pangalan ng ating Panginoon. So yun nga po yung kapag umabot nga po dito ang sitwasyon natin na ipagbabawal nga po ng gobyerno ng salita ng Panginoon ay tsaka nga lang po tayo magdi-disobey sa earthly authority. So yun nga po, ang sabi nga po rito, we must obey God rather than men. So yan po yung reason kung bakit tayo magdi-disobey.
kapag pinagbawal nga po nila na mag-worship tayo sa ating Panginoon. Kung matatandaan nga po natin yung istorya ni na Meshach, Shadrach at Abednego nga po, di ba? Na hindi sila sunod sa pinag-uutos ni King Nebuchadnezzar na mag-worship sa yun nga po sa statue na pinagawan niya. So nanindigan nga po sila sa kanilang pananampalataya at nag-disobey nga po sila sa utos ni King Nebuchadnezzar na mag-worship nga po doon sa statue na ginawa niya. But then, yun nga po, God protect them and delivered them from any harm nga po. So, ganun din po sa atin na magdi-disobey nga po tayo sa authority kung ipag-uutos nga po nila is wag po natin sambahin ang Panginoon at wag nga po nating i-worship ang Panginoon. Kaya yun po yung reason kung bakit tayo magdi-disobey sa human authority. Then sa verse 3 and 4, sabi nga po diyan, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. And sa 4, for the one in authority is God's servant for your good. So para sa ating kapakanan din, kaya may mga government and authority. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrong doer. So sinasabi nga po dito na every actions nga po ay may consequences. So kapag gumagawa nga po tayo ng tama, ay wala tayong dapat ikatakot sa mga otoridad. At kung may ginagawa man tayong against sa law, ay may karampatang parusa nga po na naghihintay sa atin. So kung po tayong ginagawang illegal or laban sa batas, ay wala nga po tayong dapat ikatakot. So yun nga po sabi diyan, do you want to be free fear to the one in authority? Then do what is right and you will be commended. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. So kung may ginagawa kang against the law, ay dapat ikaw ay matakot dahil may karampatang parusa nga po ang naghihintay sa mga gumagawa nga po ng against sa authority. So dahil in-establish nga po ng Panginoon ng human authorities, to punish nga lang po yung gumagawa ng krimen at hindi to punish yung gumagawa ng tama. So yun nga po, krimen na kagaya ng mga pagnanakaw, pag-murder, or ano-ano pa mang klase ng krimen. Kung gumagawa ka nga ng illegal, ay dapat kang matakot. Pero kung sumusunod ka sa law or sa authorities, wala kang dapat katakot. So, for example nga po, di ba, yung mga napupull over or yung mga, yun nga po, yung mga napupull over. So, may mga tao na submit kung ano nga yung or nag-reply nga po kung ano nga po yung sinabi ng police officer. And then may mga tao naman na nagre-retaliate at nauuwi sa hindi magandang argumento. So kung iisipin natin, kung wala ka namang ginagawang masama, di ba, wala kang dapat ikatakot kahit ma-pull over ka at mag-comply ka ng maayos, ay maidadaan naman sa magandang usapan. Ngunit may mga tao pa rin na kapag ka na-pull over is nagre-retaliate sila. So kadalasan alam nila na talagang may mali silang kaya sila nagre-retaliate. So sometimes nagiging defense mechanism na lang yung race na kung meron sila. So parang ginagawa na lang nilang reason kapag napupull over sila kung bakit. Pero alam naman nila sa sarili nila na kaya sila hindi susunod or hindi nagko-comply is talagang may mali silang ginawa. Yun nga po. But then, alam po natin na meron din talagang injustices dito sa mundo. Government. So, ang ating Panginoong Jesus nga lang po is the perfect example nga po na naka-experience ng injustice dito sa mundo, di ba? But then, hindi nga po siya nag-retaliate. Dahil, yun nga po,
hindi ang earthly authority ang gustong baguhin ng ating Panginoon. So ang gusto niyang baguhin ay ang mga puso talaga ng tao. So hindi nga pumunta ang Panginoong Hesus dito upang baguhin ang judgment system ng mundo. So He came to change us nga po, to save us, to change our hearts nga po. Kaya yun nga po, habang nandito tayo sa mundo ay we must submit to the governing authority while obeying God's will in our lives. So ganun nga po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, di ba? Nag-submit siya sa governing authorities while obeying God's will in his life. So nag-obey nga po ang ating Panginoong Hesus in God's will. So ganun nga rin po sa atin, we must submit to the governing authorities while obeying God's will in our lives. Yun nga po kagaya ng Panginoong Hesus. Kahit naka-experience nga po siya ng injustice dito, but then yun nga po alam niya yung will ng Panginoon sa buhay niya. Kaya nagsubmit pa rin po siya sa authorities. Then sa verse 5 nga po, sabi diyan, therefore it is necessary, yun nga po, necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as the matter of conscience. So hindi lang tayo nagsasubmit because alam natin na yung punishment nga po. But then it is a matter of conscience nga po, sabi diyan. So sa madaling salita nga po, yun nga po, as Christians nga po, we must obey the law, kagaya nga po ng pag-obey natin sa Panginoon. And then, as a matter of conscience, we must submit to human authorities because as Christians, we know na it is the right thing to do. And it is God's will po in our lives. Kaya alam natin na it is a right thing to do na mag-submit sa human authorities or governing authorities as we obeying God's will in our lives. Then sa verse 6 to 7 nga po, this is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. So yun nga po, yung taxes na binabayad natin ay napupunta rin sa, for example, yun nga po sa mga empleyado para mapasahod nga po sila, or sa mga project nga po ng gobyerno. So, and then give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. So, as Christian nga po, and citizen nga po, as mamamayan, we should pay our taxes nga po to support the work of the government. Yun nga po, who give their full time to governing. So, may mga tao nga po, di ba, na dinadaya din nila yung pagbibigay ng buwis, lalo na yung mga businessman or yung mas kumikita ng malalaki, lalo sa Pilipinas. So na dinadaya nga po nila yung pagbabayad nila ng buwis dahil sometimes yung reason nga po nila is kukurakutin lang din naman ng gobyerno. So yung paghihirap nila, kaya bakit sila magbibigay ng tamang buwis. But then maling mindset nga po yun na dahil dinadaya mo nga po yung buwis. So ikaw lang din yung nagkakasala sa Panginoon dahil sa pandaraya. So it is up to them kung magko-corrupt sila. But then kung yun nga, kung may mga corrupt na sa gobyerno, so let God nga po yung mag-punish sa kanila. Basta ikaw nagbabayad ka ng tamang buwis. At makakatulong din ito sa mga proyekto ng gobyerno. Kasi kung ikaw din, iisipin mo bakit pa ako magbabayad, kukurakutin din naman. So ikaw lang din yung nagkakasala. So wag mong isipin na kukurakutin nila. So kung may corruption man na nangyayari, si God na nga ang bahalang mag-punish dito sa mga tao na nagko-corrupt nga. Basta ikaw ginagawa mo yung tama, nagbabayad ka ng tamang buwis. And then yun nga po, we must respect and honor pa din yun nga po in those in authorities, dahil yun nga may sinumpaan silang tungkulin na magserbisyo para sa mga mamamayan. So may mga
sinumpaan silang tungkulin. Kaya we must respect and honor po yung mga nakaupo nga po sa government. So, yun nga po, it is up to them kung may pansarili silang hangarin. So, may karampatang parusa din naman para sa kanila kung ang hangarin nila is yun nga hindi maganda. So, let God punish them. But then, para sa atin nga po as Christians, we must submit nga po as long as yun nga po, hindi nila ipagpo-forbid na mag-worship tayo sa Panginoon. So, para sa ating mga Kristiyano nga po ay maging mabuting mamamayan nga po tayo dito sa mundo na sumusunod nga po sa batas. So, yun nga po, dahil no one is above the law nga po. At ang nag-establish nga po nito ay ang Panginoon dahil din para sa ating kapakanan nga po na magkaroon ng order nga po dito sa mundo. So, yun nga po as conclusion nga po as Christians nga po and citizens of the earth, we ought to submit to the government, to the governing authorities as we obeying God's command. So maging law-abiding citizens po tayo. And then yun nga po, ang challenge and application nga po sa ating buhay is yun nga po sa verse 1. Yan yung ating Governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. So, kung nagsasubmit po tayo is nagsasubmit din po tayo sa command ng ating Panginoon. Kaya it is the right thing to do nga po. Dahil ang Panginoon nga po ang nag-establish ng government at siya nga po ang nagtatalaga kung sino nga po ang mamamahala sa bansa